Nagsimula ang pelikula sa isang US Marine na nagngangalang Mike, na nagpaalam sa isang dalaga sa airport, at pagkatapos ay naglakbay na sakay ng chopper patungo sa kanyang sunod na misyon. Sa sumunod na eksena, si Mike at ang kanyang spotter na si Tommy, ay nakapwesto sa isang bangin kung saan matatanaw ang isang disyerto, kung saan hinihintay nila ang pagdating ng kanilang target. Si Tommy ay likas na madaldal, habang si Mike naman ay may mas seryosong disposisyon. Ilang sandali pa, napansin nila ang maraming tao na naglalakad sa isang side, at maraming armadong sasakyan naman sa kabilang panig. Ang target ni Mike ay isang 65 taong gulang na terorista na si Sayed Asif. Habang si Tommy at ang boses sa radyo ay sinisikap na himukin si Mike na gawin na ang hit, na-realize niya na ang grupo ay nagtipon para sa isang kasal at ang target ay maaaring ang ama ng nobyo. Mas lalo pang naging komplikado ang mga bagay-bagay ng hinarangan ng groom at bride ang target. Inutusan si Mike na idispatcha ang nobyo upang matamaan ang target, ngunit hindi niya kayang patayin ang isang inosenteng buhay. Kaya naman, nagsinungaling si Mike sa command center na biglang nawala ang target. Sa kasamaang palad, ang dalawa ay nakita ng mga armadong lalaki na nagpoprotekta sa seremonya. Kasunod ng mga putok ng baril, agad na tumakas ang target, habang sina Mike at Tommy naman ay napilitang umatras habang sinisimulan silang habulin ng mga armadong lalaki. Habang tumatakbo, nasira nila ang kanilang GPS at nagtago sa likod ng isang malaking bato. Nagsimulang maglakad ang mga armadong lalaki patungo sa bato, nang si Mike ay mabilis na lumikha ng isang matalinong distraction upang ipadala sila sa kabilang direksyon. Matapos maiwasan ang mga armadong lalaki, nag-request ang dalawa ng evacuation, ngunit sinabihan sila ng command center na kailangan nilang tumawid sa disyerto sa harap nila, upang makarating sa isang nayon, 5 oras ang layo kung saan sila masusundo. Nang wala ng ibang choice, naglakad na sila, hinarap ang malakas na sandstorm at nakakapasong init. Habang naglalakad, inaliw ni Tommy si Mike sa mga kwento ng kanyang anak sa bahay. Nang makitang tahimik si Mike at tila problemado, pinilit siya ni Tommy na mag-open sa kanya. Inihayag ni Mike na nahihirapan siyang mag-propose sa kanyang girlfriend na si Jenny. Pinagtawanan siya ni Tommy dahil sa pagiging niyang duwag, ngunit binigyan din siya ng advice na maaaring mahirap ang buhay kasal, ngunit sa paglipas ng panahon ay maiintindihan din niya ito. Habang dumadaan sa disyerto, ang hangin ay nagdala ng warning sign sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Sineryoso ni Mike ang karatula, at naalala na 33 milyong landmine ang ibinaon sa disyerto sa nakalipas na 40 taon. Tiniyak sa kanya ni Tommy na kwentong barbero lang ito upang ilayo ang mga kaaway. Sa kabila nito, patuloy na naging maingat si Mike at hindi mawala sa kanyang isipan ang warning sign. Nang walang pakialam, naglakad si Tommy ng patalikod, ilang yarda sa harap ni Mike, at pinagtawanan ng kanyang partner dahil sa pagiging niyang overthinker. Ilang sandali pa, maririnig ang tunog ng pag-click, at sumunod ang isang pagsabog. Lumalabas na natapakan ni Tommy ang isang landmine. Habang pansamantala siyang nabingi, humakbang si Mike patungo kay Tommy at narinig niya ang isa pang pag-click kung saan nakalapag ang kanyang paa. Nanigas siya sa takot, at kalaunan ay nagsimula ng maalis ang buhangin mula sa pagsabog. Nakaligtas si Tommy sa pagsabog, ngunit ang kanyang mga binti sa ibaba ng tuhod ay naputol. Si Mike, na hindi maigalaw ang sarili, ay pilit na pinakalma ang kanyang partner. Nang tila hindi ito gumana, ipinaalala ni Mike ang anak ni Tommy, na nagbigay sa kanya ng ilang motibasyon. Dahil dito, tinurukan niya ang sarili ng morphine, isang gamot na dala-dala ng mga Marine sa kanilang front pocket. Pagkatapos ay sinubukan ni Tommy na abutin ng kanyang radyo, ngunit muli siyang nakaramdam ng sakit. Nang makitang namimilipit sa sakit ang kanyang partner, inalok ni Mike na aalisin niya ang kanyang paa sa landmine upang matulungan siya. Iniisip ni Mike na ang landmine na kanyang natapakan ay maaaring luma na at hindi na gumagana. Binalaan siya ni Tommy na huwag itong gawin at para pigilan si Mike, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Mike na dapat siyang mabuhay kahit ano pa ang mangyari, at pagkatapos ay binaril ang kanyang sarili. Nang makita ito, wala nang nagawa si Mike kundi ang sumigaw sa kalungkutan. Na-stuck siya sa disyerto ng mag-isa, at walang kakayahan na makagalaw. Hindi nagtagal, napagod na siya sa pagtayo at nagpa siya ng lumuhod. Nang ma-realize ni Mike na dapat niyang kunin ang radyo na nasa tabi ni Tommy ilang yarda ang layo, itinali niya ang kanyang sintas sa isang palakol upang hilahin ang radio bag patungo sa kanya. Gayunpaman, nalaman niya na patay na ang baterya ng radyo at ang ekstrang baterya ay nasa katawan ni Tommy. Nanlumo si Mike ngunit nag-isip siya ng ibang plano, kung saan gumawa siya ng makeshift arrangement upang at-charge ang radyo gamit ang solar power.
Sa ginawa niyang ito, magagawa ng makipag-ugnayan ni Mike sa kanyang mga superior. Humiling siya ng agarang paglikas ngunit sinabihan siya na ang mga rescue chopper ay hindi maaaring lumipad sa kanyang lokasyon dahil sa madalas na mga sandstorm. Kung magiging maayos ang lahat, isang convoy ang magliligtas sa kanya sa loob ng 52 oras, na labis namang ikinadismaya ni Mike. Pagkatapos ay iminungkahi ng Major kay Mike na subukang maghukay ng kanal at tumalon dito, na magre-resulta lamang sa pagkawala ng kanyang paa. Nagpa siya si Mike na lumaban at maghintay ng rescue, at nag-set ng countdown sa kanyang relo. Hindi nagtagal, isa pang napakalaking sandstorm ang tumama ng buong lakas. Sa kabutihang palad, nagawa niyang malampasan ito nang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Nang matapos na ang sandstorm, ang unang bagay na narealize ni Mike ay dinala ng bagyo ang katawan ni Tommy malapit sa kanya, at sa makatuwid ay makukuha na niya ang ekstrang baterya. Gayunpaman, ang radyo ay napadpad sa malayo at hindi na niya ito maabot ngayon. Makalipas ang ilang oras, naubusan na ng tubig si Mike at naging desperado, kaya naisipan niyang barilin na lang ang kanyang sarili. Pagkatapos ay napansin niya ang isang Berber o katutubo sa lugar, na papalapit sa kanya at naglalakad ng pazigzag. Sinubukan ni Mike na balaan siya tungkol sa mga landmine, ngunit ginaya lang ng lalaki ang kanyang mga aksyon, na tila pinagtatawanan siya. Sinubukang ipaliwanag ni Mike ang kanyang pagsubok ngunit iginiit ng lalaki na dapat nang gawin ni Mike ang sunod na hakbang. Pagkatapos ay kinuha niya ang flask ng tubig ni Mike at nawala na lang ng parang bula sa disyerto. You need to keep moving on! Ganap na dehydrated at desperado, si Mike ay nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang ihi, nang mapansin niya ang isang maliit na batang babae, na dala-dala ang kanyang flask ng tubig. Ibinigay niya ito kay Mike at sa kanyang pagkabigla, puno ito ng tubig. Kahit na hindi nagsasalita ang babae, gamit ang kanyang laruang sundalo, tila nagsasabi rin siya kay Mike na kailangan na niyang umalis sa landmine at mag-move on. Sinabi sa kanya ni Mike na hindi siya makagalaw at hiniling sa batang babae na iabot sa kanya ang kanyang radyo, ngunit hindi ito naiintindihan ng batang babae. Sa pagiging desperado, masyadong napalakas ang boses ni Mike, na ikinatakot naman ng babae. Hindi nagtagal, dumating na ang gabi at nagsimula ng bumagsak ang temperatura, kaya nagsindi ng apoy si Mike para painitan ang sarili. Sa panahong yun, nagsimula siyang makarinig ng mga ingay ng mga mabangis na hayop. Upang huwag matakot, inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga larawan ng kanyang kasintahan. Bukod dito, nakahanap din siya ng video mula sa kanyang kasintahan. Sa video, sinabi ni Jenny kay Mike na maghihintay siya para sa kanya. Dapat manalo si Mike sa digmaan at bumalik sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang mapanood ito, nagsimulang maging emosyonal si Mike dahil natatakot siya na baka hindi na niya makita ang kasintahan. Dahil sa pagod sa lahat ng nangyari sa kanya, nagsimula siyang makatulog, ngunit nagising para lang malaman na namatay ang apoy, at napapaligiran na ng mga mabangis na hayop. Sinubukan niyang takutin ang mga ito gamit ang kanyang baril ngunit hindi ito gumana, at tuluyan ng kinaladkad ng mga hayop ang katawan ni Tommy. Isang hayop ang nagsimulang tumungo sa kanya ngunit gamit ang kanyang torchlight, binaril ni Mike ang hayop gamit ang kanyang rifle. Nang dumating ang umaga, muling dumaan ang parehong lalaki kahapon. Sinabi niya kay Mike na napakaswerte niya na nakaligtas siya hanggang ngayon, kahit na nakatapak siya sa isang landmine at gumugol ng isang gabi sa disyerto kasama ang mga mabangis na hayop. Muli niyang iminungkahi na humakbang na siya paabante, ngunit hindi dito sumunod si Mike. Sinabi sa kanya ni Mike na malamang ay alam niya ang lokasyon ng mga landmine, dahil palagi siyang naglalakad in pattern. Sumagot ang lalaki na hindi niya alam kung nasaan ang mga landmine at naglalakad lang siya ng pazigzag dahil mas ligtas ito kaysa sa paglalakad ng diretso. Sa pangalawang pagkakataon, muling hiniling ni Mike na kunin ang kanyang radyo. Sa wakas ay sumang-ayon ang lalaki at ibinalik ang radyo kay Mike, bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Tiningnan ni Mike ang kanyang relo at nakitang meron pang 24 na oras bago dumating ang tulong. Kalaunan, unti-unti siyang nag-hallucinate, at nagsimulang makita si Tommy na nagising mula sa kanyang kamatayan. Ang kathang isip na si Tommy, ay nag-motivate kay Mike at sinabi sa kanya na makakalabas siya dito ng buhay. Nang dumating ang gabi, nagsimulang pumasok sa isipan ni Mike ang lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang buhay. Nagsimula siyang magsisi na iniwan ang kanyang kasintahan na si Jenny na mag-isa at pumunta sa misyon. Gaya nung isang araw, muli niyang nakita ang sarili na napapaligiran ng mga mabangis na hayop. Nagsimulang magpaputok si Mike nang walang pakundangan sa dilim, ngunit inatake pa rin siya ng mga ito. Habang nakikipaglaban sa mga mabangis na hayop, halos nawala na siya sa katinoan.
Sa pagsikat ng araw, muling bumalik si Mike sa realidad. Sa kabila ng pagiging outnumbered, nagawa niyang patayin ang lahat ng mga hayop. Si Mike ay mag-isang nasa disyerto na yun, habang ang kanyang paa ay nasa ibabaw ng landmine nang hindi gumagalaw sa huling 45 oras. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng komunikasyon mula sa kanyang superior na ipinaalam sa kanya na malilate ang rescue team. Tinanong siya ng kanyang superior kung makakaya niyang makasurvive sa loob ng 17 oras, at si Mike, na lampas na sa kanyang breaking point, ay sumagot na hindi na niya kaya. Sa sandaling yun, nagsimula siyang mag-hallucinate at nakita si Jenny na nakaupo sa isang sopa sa harapan niya sa disyerto. Sinubukan niya itong abutin ngunit nagsimula siyang mawalan ng lakas. Unti-unti siyang bumagsak nang masalo siya ng lalaki kanina, na tila dumating mula sa kung saan. Sinimulan ng lalaki ang paggamot sa mga sugat ni Mike, at sinabi sa kanya ang tungkol sa panahong minsan din siyang nakatapak sa isang landmine, na pumutol sa kanyang binti. Gayunpaman, nawala ang lahat ng sakit na ito nang makilala niya ang kanyang asawa at magkaroon siya ng isang anak na babae. Sinabi niya kay Mike na kahit ano pa ang mangyari sa buhay natin, kailangan nating magpatuloy. Tumugon si Mike sa lalaki na maswerte siya dahil ang kanyang anak na babae na nagdala sa kanya ng tubig ay talagang maganda at may ngiti ng kanyang ama. Sinabi ng lalaki kay Mike na wala na siyang anak, namatay ito sa isang landmine explosion, noong panahong nasa misyon sila upang maghukay ng mga landmine at palitan ito ng mga lata. Sinabi sa kanya ng lalaki na masaya siyang nakilala ng kanyang anak si Mike, ngunit kailangan na niya talagang kumilos ngayon. Pagkatapos nito, umalis na siya. Nakita muli ni Mike ang kanyang anak, ngunit mabilis itong nawala sa hangin. Ilang sandali pa, nagsimula na namang mag-hallucinate si Mike. Nakita niya ang kanyang mapang-abusong ama na dati ay binubugbog ang kanyang ina, habang siya naman ay nanunood lang at walang magawa. Nakita niya rin ang kanyang may sakit na ina, pati na rin ang magagandang araw na kasama niya ang kanyang kasintahan. Sa sandaling yun, narinig niya sa radyo na paparating na ang rescue team at kailangan nilang malaman ang eksaktong lokasyon niya. Kinuha niya ang kanyang flare ngunit bago niya ito magamit, sinimulan siyang barilin ng mga terorista mula sa ibabaw ng burol. Ang pagbaril ay nag-trigger ng isang pagsabog ng landmine sa malapit, dahilan para mabitawan ni Mike ang nag-iisang flare. Sinubukan niyang gumanti ngunit sobrang nanghihina na siya. Sa kabutihang palad, naalala niya ang kanyang kasintahan at ginamit ito bilang motibasyon. Pagkatapos ay ginamit ni Mike ang kanyang baril upang bumaril sa lupa at nag-trigger ng mga pagsabog ng landmine sa kanyang paligid, na lumikha ng sand smoke na prinotektahan siya mula sa mga kaaway. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang kanyang sniper rifle at idinispatsa ang mga terorista. Sa pagdaan ng rescue team, hindi pa rin maabot ni Mike ang flare. Sa sandaling yun, naalala niya ang mga salita ng lalaki kanina na kailangan na niyang magpatuloy. Dahil dito, nagtiwala siya at gumawa ng isang hakbang, ngunit walang nangyaring pagsabog. Nalaman niya na ang mine na natapakan niya ay sa katunayan ay isang lata, na malamang ay inilagay doon ng anak na babae ng katutubo noong nabubuhay pa siya. Sa buong oras na ito, sinabi sa kanya ng lalaki na maaari siyang mag-move on sa kanyang buhay at bumalik sa kanyang kasintahan. Ipinaalala sa kanya ng lalaki na kaya niya ito, at ang tanging pumipigil sa kanya ay takot. Nakahinga ng maluwag si Mike na nabuhay siya, sa kabila ng mga tama ng bala na natamo niya sa standoff. Nagsimula siyang lumuha, marahil ay natutuwa sa katotohanang maililigtas siya, o marahil ay naiinis na hindi niya na-realize ng maayos ang sitwasyon. Matapos paputukin ang flare, bumagsak na si Mike sa lupa. Nahanap siya ng rescue team at pagkatapos ay inihatid na siya pauwi. Pagdating sa airport, hinihintay siya ni Jenny na may luha sa kanyang mga mata. Bago pa yakapin ni Mike ang kasintahan, lumuhod siya sa harap ni Jenny, nangakong hindi na muli siya iiwan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.